Let's get business together, ASAP, and straight winces blue-pilled bullshit. Mga brothers and sisters, may katotohanan akong sasabihin sa inyo. Alam kong controversial itong content na ito na di tinalakay ni Bro Eli kasi alam niyang kung tinalakay niya ito magagalit sa kanyang buong mundo kung tatalakayin niya ito. Sandali, baka sabihin niyo ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Tama naman, mababasa sa Roma 16:20, si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Ganito, si Satanas lilipulin tayong mga tao sa pamamagitan ng kanyang daya. Papatayin ni Satanas ang ating katawan, kaluluwa at espiritu at udyukan tayo na lumaban sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang daya. Walang iniisip na mabuti si Satanas. In reality, kung papag-usapan natin, pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae na maging mag-asawa para dumami ang mga taong matutuwid. Sad to say na sa panahon natin ay daming bakla, tomboy, silais, mga bisexual sa panahon natin. Si Satanas ang may gawa para tayo ay pabaklain at patumbuin ang mga tao para malipol ang mga tao kasi Satanas ay mamamatay tao. I'm sorry to say this, kung ikaw ay nasa laman na ginagawa ang kabubuyan ng mga bakla at tomboy, I'm sorry to say this, patay ka spiritually and physically. Gawa 13 G's at sinabi, o puspos ng lahat ng karyan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil sa pagpapasama sa mga daan ng matuwid ng Panginoon? Sandali Bro April, napaka-homophobic mo naman, grabe ka magsalita, nakakasakit ng damdamin. Ganito, di ako galit kung ikaw ay bakla o tomboy o silahis. Galit ako sa inyong masamang pakikiapid sa kapwa lalaki at pakikiapid sa kapwa babae. Alam ko na may pinanganak kang LGBT pero ang masama ang ginagawa ninyong kababuyan. Unang Korinto 6, 9 hanggang 11. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, niya mga mapakiapid, niya mga mananamba sa Diyos-Diyusan, niya mga ngalunya, niya mga nasasababae, niya mapikiapid sa kapwa lalaki, niya mga magnanakaw, niya mga masasakim, niya mga manglalasing, niya mga mapagtungayaw, niya mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit minaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at Espiritu ng ating Diyos. Paano na yan Bro April? We're cook. Huwag kang mag-alala kung kayo'y luto. Ang tinutukoy ni Pablo dito ay ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Alam mo na sa budhismo ito mga kapatid, alam mo nga na bawal makaapid dito, mamakla ka pa, manumboy ka pa kung ikaw ay nasa iglesia. Marapat lang yan na itiwalag ang mga mapakiapid. Bro April, paano niyan nakagawa ko ng mga gawaing masama ng mga LGBTQ? Paano ako maliligtas? Uulitin ko, di ako galit sa mga LGBTQ. Galit ako sa gawain. Uulitin ko, gawain ng mga masasama ng mga LGBTQ. Di ka di ka nga nakipagrelasyon sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. I warned you na kahit sa cellphone lang makiapid ka sa puso. Hindi ka nga nakiapid physically, nakipagrelasyon sa kapwa babae o kapwa lalaki, pero nanonood ka naman ng bold ng kapwa lalaki at kapwa babae, parehas lang yun nagkakasala ng pakikiapid kung nanood ka ng bold ng kapwa lalaki at kapwa babae na nagsisiping karumal-dumal yan sa Diyos. Mateo 5:28, dadapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Di ba kayo nagtataka bakit babae lang ang sinabi dito ni Kristo? Kasi ang totoo, kung ang babae na nagbabasa ng talatang ito, malabo ba na babae, tumingin ka sa kapwa mo babae ay masamang hangad ay nagkakasala ka na ng pangangalo niya sa puso? Mga tomboy ang tinutukoy dito.
na kahit kapwa mo babae, maaring makatingin ka ng masamang hangad tulad din ng lalaki. Ganito, ang panonood ng bold ay nakakabakla at nakakatumboy. Kasi kung ikaw babae, sawa ka na sa lalaki, makikiapid ka na rin sa kapwa mo babae. Kasi ikaw sawa ka na sa ang laman mo. Ganon din ng lalaki, kung sawa na sa babae, makikiapid na yan sa kapwa lalaki. Ulitin ko, may mga bakla at tomboy talaga na pinanganak. Ang kasamaan na gawain ang ayaw ko sa kanila. Tulad lang ito ng Sodoma at Gomora na sobrang kalibugan, pati kapwa babae o kapwa lalaki nagsisipingan. Judas 1:7. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot nito ay na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid at pagsunod sa ibang laman ay nilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Ulitin ko, para ito sa mga kapatid na nasa MCGI na huwag ka nang makiapid. Ulitin ko, di ako takot sa dating bakla o tomboy na umanib sa MCGI. Ulitin ko, galit ako sa mga gawaing pakikiapid. Ulitin ko, gawain. Kasi may mga tao na pinanganak na bakla at tomboy talaga. Pero kung iiwas ka sa gawain ng pakikiapid ng bakla at tomboy, di sila mapapahamak sa apoy ng impyerno. Para ito sa mga kapatid na nasa MCGI, wala akong pake na tagalabas na mamaklaw sila o manumboy sila. Sa labas, Diyos ang hahatol. Unang Korinto 5:13, dadapot ang nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa MCJ, tinitiwalag ang ng mga taong mapakiapid sa kapwa lalaki at kapwa babae kung gumagawa ng masama na gawain na mga mamamakla at manonomboy. Nasa iglesia ka na, tinuruan ka na, binanal ka na, gagawa ka pa rin ng mga karumal-dumal sa Diyos. Dapat dyan itiwalag mga nagsasanay ng pakikiapid. Sinabi niya ni Bro Eli, mga kapatid, may karapatan kayong magtiwalag kung mapakiapid ang tao na nasa iglesia. Kung di tiniwalag, magkakahawa-hawa yan. Ay ito sa panunood ng bold, ba't nyo itiwalag? Kasi ang worker ganun din ang ginagawa, nanonood din ng bold, paimbabaw na lang, imbis na maawa, kinukonsente kasi ganun din ang ginagawa, nanonood din ng bold. Sa panahon ni Kristo, puso. Sa panahon ni Moises, babatuhin hanggang sa mamatay. Di lalo na sa MCGI, panahon ni Kristo, ang parusa sa impyerno. Kung alam mo na nga bawal manood ng bold, gagawin mo pa. Magsisi na po tayo mga kapatid. Ang patunay na karumal-dumal sa Diyos na sumiping sa kapwa lalaki at sumiping sa kapwa babae ay mababasa sa lumang tipan. Levitico 18:22. Huwag kang sisiping sa lalaki na gaya ng babae, karumal-dumal nga. Gusto ng Diyos ng babae at lalaki ang magsasama para dumami ang lahi ng mga taong sumusunod sa Diyos. Kasi kung lahat tayo bakla at tomboy, malilipol tayo mga tao. Maging realistic lang tayo. Alam nyo ba ang pagiging bakla at tomboy ay bunga ng di pagmamahalan ng mga mag-asawa? Kasi may mga magulang na inaabuso ang anak. Nire-rape ang mga anak kaya nagiging bakla at tomboy mga anak. Kasi ang tatay ay lasinggero, umiinom ng alak at hindi maging magandang role sa anak, model sa ng anak. Ganito, kung anak ay nalalaki ay nakikinig lang sa nanay kasi ang tatay ay walang hiya, may posibilidad na maging bakla ang anak kasi ang role model ng lalaking anak ay ang nanay nito. Kaya importante na bago ka mag-asawa, dapat mahal mo. Wala kang bisyo, alak, sigarilyo para hindi maging bakla ang anak mo. Kasi nakikinig lang ito sa nanay nito. Tito 2:2-6 na ang mga matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinangon ng pag-iisip, manggagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin, ni maalipin man sa maraming alak, mga guro ng mga guro ng kabutihan upang kanilang maturuan ng mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinangon, magpakalinis, magpakasipag sa buhay,
magagandang loob, pasakop sa kanyang asawa upang upang huwag lapastangin ang salita ng Diyos. Iaral mo rin naman ito sa bagong tao na sila'y magpakahinangon ng pag-iisip. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang mga magulang na katandaan ay maging halimbawa sa mga kabataang babae at lalaki na magpakahinangon ng pag-iisip. Kasi ganito, ang taong mahalay ay di mahinangon ng pag-iisip. Sa puso, kahalayan ang iniisip. Puro kalibugan ang nasa isip. May mga kaklase akong ganito sa school. Nasa school na, nanonood pa ng bold habang nasa klase, kagaguhan yan. Ganon din ang mga tomboy na babae na nasa school, lahat sila nanonood ng bold. Kagaguhan yan. Actually, alam ko kung sino silang mga kaklase ko. Ang totoo, napipighati ako, may mga klase akong babae na tomboy na ang ganda. Ang ganda niya. Itatago natin sa pangalang Margie. Sayang mga brothers, kaganda-ganda ng babaeng ito, kaso tomboy na broken hearted ako kasi wala akong chance sa kanya. Gusto niya kapwa babae, kaya nahahapis ako. Katulad ni Lot na nahahapis sa kasamaan ng masamang tao sa Sodoma at Gomora. Ikalawang Pedro 2:8 hanggang 2:7 hanggang 8, at iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng masasama, sapagkat ang matuwid na ito ay namamayang kasama nila ay lubhang nahahapis araw-araw sa ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagpakita at pagkarinig niya ng mga gawang nilang laban sa kautusan. Ito ang dahilan bakit ako nag-drop out sa college, kasi nahapis ako sa crush ko na tomboy. Parang wala akong ganang mag-aral. Nakakatawa, wala naman kami pero nasasaktan ako. Kasi ganun ako pag nagmahal, tunay. Parang gusto kong ituwid ang isip, parang sa kanta ng 14 na inaayos ko ang iyong isipan, ngunit hindi ka nakikinig. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na akong gusto pang balikan, kahit ako ay piliin, ikaw ay umasang gusto kong makapiling. Gusto ng Diyos ang babae at lalaki ang magkatuluyan. Ayaw ng Diyos na magkatuluyan babae sa babae, lalaki sa lalaki, kasi malilipol tayo mga tao kung lahat bakla at tomboy. Kasi Satanas promotor ng lahat ng kasamaan sa sanlibutan. May kasakdalan pa na kasamaan nitong 1,000 years. Pasama ng pasama ang mga tao, at ang mga mabuti ay pabuti ng pabuti. Malilinis ng malilinis, samantalang ang masama ay parumi ng parumi. Apokalipsis 22:11, ang liko ay bayaang magpakaliko pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa. Ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Hahayaan ko na lang na ibigay ko sila kay Satanas. Bahala na sila sa buhay nila. Kung mamakla o manumboy sila, gumagawa sila ng karumal-dumal sa Diyos. Ulitin ko, gawain. Hindi yun talagang bakla o tomboy talaga na pinanganak. Wala akong pake sa labas. Ang Diyos ang hahatol, kasi sa labas kasi may mga tagalabas na tomboy at bakla na maliligtas. Wala akong pake sa labas. Wala akong pake sa labas. Unang Korinto 5:13, dadapwat ang nangasa labas ay ang Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo ang masamang tao. Kung gumagawa ka ng karumal-dumal sa Diyos ng pakikiapid, I'm sorry to say this, di ka maliligtas. Ayaw nyo lang tanggapin kasi masarap sa laman ng tukso. Pero kailangan ko to ipangaral. Ganito, nakakabakla kasi kapag nanonood ka ng bold, galing kay Satanas yan. Kino-convert nito ang nasa mong kalibugan na maging bakla at tomboy ka. Walang papaimbabaw. Ako rin naman ang nanonood ng bold. Every time na may kagaguhan na nakita akong kapwa lalaki at kapwa babae na nagsisiping sa board sa Pornhub, naiirita ako. Mga gay shit, lesbian shit,
Ang mga nakikita ko sa court, nahapis ako kaya ayaw na ayaw kong manood ng bold kasi kino-convert ng demonyo na maging bakla tayo at maging tomboy ang mga babae para malipol tayo mga tao at di dumami ang mga taong matutuwid kundi dumami ang mga taong masasama. Maghihiwalay ang pamilya kasi ang tatay ay sumama sa kapwa lalaki, iniwan ang mga anak, sumama sa bakla, ganun din ang tomboy, tatlo na ang anak, sumama pa sa tomboy, iniwan ang pamilya, kasamaan yun, nagpapakamatay ka nun, impyerno ka nun. Unang Korinto 6:9 hanggang 11, hindi ba gagan ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi masisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nasa sa babae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, hindi magmamana ng harian ng Diyos at ang ganyan ng ilan sa inyo. Ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at Espiritu ng ating Diyos. Ulitin ko, gawain, gawain. Kasi may mga taong pinanganak na bakla at tomboy talaga kasi parehas lang nagtitiis ang straight at bakla. Kung straight ka, maging realistic ka lang, di ba malabo na magkagusto ka sa kapatid mong babae, porket babae ang kapatid mo, ikaw lalaki na straight, di ba malabo na magka-crush ka sa ate mo? Lalo na kung maganda ang ate mo, magsiselos ka sa kapatid mong kapatid na lalaki. Kung may boyfriend ang ate mo, pati incest bawal sa Diyos. Hindi lang bakla tomboy ang pinapangaralan ko dito, pati tayo mga straight. Salamat sa Diyos wala akong kapatid na babae. Ayaw ko magkaroon ng kapatid na babae nung bata pa ako. Kasi alam ko na magkagusto ko sa kapatid kong babae kung may kapatid akong babae. Salamat sa Diyos pinakinggan ng panalangin ko na magkaroon ng kapatid na lalaki. Levitico 18:6. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino ulitin ko Levitico 18:6. Huwag lalapit ang sino man sa kanino man sa kanyang kamag-anak o lalapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Huwag kang magkakagusto sa kapatid mong babae kung lalaki ka na straight. Ganon din ang babae na magkagusto ka sa kuya mo na straight. Di lalo na kung bakla ka, magkakagusto ka sa bunso mong kapatid, gagaguhan yan. Same din sa tomboy. Actually, ang nakakainis kasi may kapatid akong kakwentuhan na asawa niyang babae ay inagaw ng tomboy niyang ate kasi sundalo yung tomboy na ate. Siguro maraming pera kaya naagaw. Ito naman na brother na nasaktan umiyak sa akin, sabi ko, huwag kang mag-alala, may hustisya ang Diyos. Masasawayan ng Diyos ang ate mong tomboy na inagaw ang asawa mo. Kaya bago kayo mag-asawa, kailangan stable lang trabaho mo, lalaki, para sapat mabuhay ang pamilya. Kaya naagaw ang asawa mong babae kasi hindi mo kayang mag-provide. Yung tomboy mong ate ang nagpo-provide. Yan tuloy, naagaw pa ang asawa mo. Mananagot sila sa Diyos. Ako ang Panginoon, sabi ng Diyos. Kaya ang mga tomboy at bakla o bakla na naninira ng pamilya, mananagot kayo sa Diyos. Ganon din na straight. Uulitin ko, gawain, gawain. Iwan ninyo ang mga gawaing masama ng kabaklaan o katomboyan na naninira ka pa ng pamilya. Impyerno yan. Nagpapakamatay ka kung sumama ka sa mga bakla at tomboy. Karumal-dumal yan sa Diyos. Kagaguhan yan. Paano na yan, bro April? Di ko maiwan ang mamakla at manomboy. Di magalit ka sa sarili mo, wag sa akin. Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa sa alinman tabak, may dalawang talim na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng mga utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at haka ng mga puso. Talagang maraming matatamaan ng sasabihin ko, pero kailangan ko tong sabihin. Sige, patayin niyo ko. Magkakaroon ng zombie. Hindi na ako magpapatawad sa kasalanan niyo. I always respawn again and again. Bubuhayin na ulit ako ng Diyos kapag pinatay niyo ako. Sandali, katotohanan ng
Sabi ko sa inyo, ulit, kapag pinatay niyo ako dahil sa katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, bakit tama naman ang sinasabi ko na ang pakikiapid ay hindi makakarating sa langit. I assure that, uulitin ko, gawain, gawain. Kasi may mga pinanganak na tomboy at bakla talaga. Kung ginagawa mo ang kababuyan ng bakla at tomboy, di ka maliligtas. Gawain, gawaing masama. Ayaw, ayaw ko. Maninira ka pa ng pamilya ay sagrado sa Diyos kasi mamimila ka pa ng pamilya kasi ang pamilya ay sagrado sa Diyos kasi mahalaga ang Diyos sa Diyos, mahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng tao. Mateo 16:26 sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Sige, magpakaligaya ka ayon sa laman na ayon lamang sa nasa ng iyong laman. Walang kabuluhan kung magpapakaligaya ka dito sa sanlibutan. Kagaguhan niya ng pakikiapid ng ginagawa ng tao. Kung sawa ka na sa lalaki, babae naman, o kung sawa ka na sa babae, lalaki naman, kababuyan yun. Nasa iglesia ka na, nasa tunay na relihiyon ka na. Huwag gagawa ka pa ng karumal-dumal sa Diyos. Eh di parang baboy ka lang na pagkatapos malinis ay nagtatampisaw pa sa putik. Ikalawang Pedro 2:22 at nangyari sa kanila ang kawikaang tunay na nagbabalik na muli sa aso ang kanyang sariling suka at nagpaglulubalob sa pusali ng ang babaeng baboy na nahugasan. Kaya baka nakakalimutan nyo kung nasa iglesia ka na, nagsusuot ka pa ng pambabae kung lalaki ka at magsusuot ko pa ng panglalaki kung babae ka. Karumal-dumal yan sa Diyos ang mag-cross-dressing ka. Tulad ng mga kagaguhan na pinapanood mong anime, femboy at tomboy milk, nakakadiri, nakakasuklam sa Diyos yun, mababasa sa Deuteronomio 22:5. Ang babae ay huwag mananamit ng ukol sa lalaki. Hindi ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae sapagkat ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Kung ang Panginoong Diyos ay karumal-dumal sa kanya mga gawain, ulitin ko, ang gawain ng mga bakla tomboy, ganun din ang straight. Straight ka nga pero kung lalaki ka gusto mo lahat ng babae, ikaw naman babae, straight ka, gusto mo lahat ng lalaki, karumal-dumal din yon sa Diyos. Gusto lang Diyos isang asawa lang. Unang Timoteo 3:2, dapat nga sa mga dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa lamang na isang babae. Mapagpigil, mahinango ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Kaya masama ang loob ko sa mga LGBTQ at straight na gumagawa ng masama kasi palagi na lang ako nabobroken hearted. Nalaman ko na ang crush ko tomboy pala, akala ko kami talaga na pinagsama ng Diyos. Kasi nga may hula na mapapangasawa ni Kristo ay negra. Kaso nalaman ko ang crush ko ay na negra ay tomboy pala, na broken hearted ako. Kaya may mga demonyo na nanggugulo sa akin na baka nga lahat ng babae tomboy kaya napipighati ang espiritu ko lalo na kung nasa iglesia na ako. May mga babaeng kapatid na nanonood ng bold ginagawang tomboy, mga gagong demonyo, okay? I won't let that happen. Sa ngayon nag-break up ako sa espiritu ng girlfriend ko, inaamin ko niya sa akin na tomboy siya. Hindi siya pure. Siguro maghanap na lang ako ng ibang babae na may crush din ako sa siguro maghanap na lang ako ng ibang babae. May crush din ako sa isa na pinapagselos ako ng mga demonyo. Straight naman siya pero nagsusumbungan demonyo na incest yan. Nagaganunan sila ng kapatid niyang lalaki. Kaya every time na close sila ng kapatid niyang lalaki ay di ko maiwasang mag-isip ng masama. Paano kung totoo yung sinabi ng demonyo? Eh di gagawa ako ng paraan para masaway sila. Unang Pedro 4:17.
sapagkat dumating ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Ulitin ko lang nabubulol ako. Unang Pedro 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Tungkulin ko na sawayin kayo, mga kapatid, pagmamahal ko sa inyo yon. Ang katotohanan na dapat mong malaman, huwag kayong mabubuhay sa pantasya, ang paniniwala sa blue pill, ang kabayong maputla. Apokalipsis 6:8, tumingin ako at narito isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay ang pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamagitan ng tabak at gutom at salot at ng ganid ng hayop sa lupa. Ang blue pill ng kabayong maputla ay nangyayari ngayon. Okay? Magkakaroon ng salot, kaya pinagbawal ng Diyos ang pakikiapid, kasi alam ng Diyos na magkakaroon ng salot kung gagawa tayo ng kasalanan. Alam mo naman na bawal sumiping sa kapwa lalaki o kapwa babae kung ikaw ay straight. Lahat naman ng kung ikaw ay straight, lahat ng babae gusto mo o lahat ng lalaki gusto mo, magkakalat ka niya ng AIDS, HIV, hepatitis o samot-saring sakit kapag nakiapid ka. Kung blue pill ang mindset mo, kahit pangit ka o may sakit o bakla o tomboy, may pag-asa ka pa rin magustuhan ng tao, kagaguhan yon. In reality, magkakasalot kung lahat tayo mapakiapid. Kaya gusto ng Diyos na ang babae at lalaki lang ang mag-asawa. Isa lang ang asawa, kasi alam ng Diyos na magkakaroon ng salot ang ng sakit kung makikiapid tayo. Ang solusyon sa ganitong problema, alam ko ay magpatawaran tayo. Aakuin na po ni Kristo ang mga kasalanan natin. Si Kristo ang maglilinis ng ating mga kasalanan. Huwag lang tayo aabuso sa kabutihan ni Kristo. Kung nagkasala man tayo, si Kristo ang pangpalubag loob ng ating mga kasalanan. Hindi man natin na ma-perfect, at least si Kristo perfect siya. Siya na ang aako, kaya huwag tayong mag-alala kung tayo magkakasala, kasi tunubos na tayo ni Kristo. Unang Juan 2:1-2, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala, at kung sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob ng ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating kasalanan, kundi ang ng buong sanlibutan din naman. Mga kapatid, magsisi na po tayo. Talikuran na natin ang gawang masama. Kung gumawa tayo ng mabuti. Sabi ni Bro Eli, may mga panahon na kailangan natin ng asawa, mga anak, magulang. Darating din ang panahon na kailangan natin ng Diyos. Pilipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kung gusto mo mapatawad ka ng Diyos, kung nakagawa ka ng karumal-dumal sa Diyos, mag-ayuno ka, kapatid. Igawa mo ng iyong kamay ng mabuti, talikuran ng masama. Isaias 28:6-8, hindi ba ninyo na ito ang ayuno na aking pinili, na kalagyan ng tali ng kasamaan at pag-aani ng pasan, at papaging layain ang napipighati, at iyong linisin sa lahat ng atang? Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, dalhin mo sa iyong bahay at dukha na walang matuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkobli sa kapwa-tao? Kung magkagayoy sisikat ang liwanag na parang umaga,
at ang iyong kagalingan ay lilitaw sa at ng iyong katwiran ay magungunas mangunguna sa iyo, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Hebreo 4:16. Magsilapit tayong magpagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsitamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mayroong Diyos, meron siyang magagawa. Ikalawang Kronika 7:14. Kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang lakad, aking andidingin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. May pag-asa pa po mga kapatid, huwag natin nahatulan ng sarili, ang Diyos ang nakakaalam ng puso. Unang Juan 3:20-21, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayong hinahatulan ng ating puso ay magpagkakatiwala tayo sa Diyos. Roma 14:22. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang mga hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Huwag kayong maglupaypay kapag sinaway kayo ng Panginoon. Hebreo 12:5-8. At iyong nilimot ang inaaral na makikipagtalo sa tulad. Ulitin ko Hebreo 12:5-8. At inyong nilimot ang inaaral na pakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, wag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o maglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak na dahil dito'y parusa kayo'y nagtitiis at inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin sa ngang anak ang hindi pinaparusahan ng kanyang ama. Dadapat kung kayo'y hindi pinaparusahan ay pawang naranasan ng lahat kung kayo'y mga anak na ligaw kayo at hindi tunay na anak. Okay? Binasa ko rin naman, okay? Sana matuwid kayo, okay? More videos to come, one at a time, if God willing. It's not over until you win your clash. So look max to your potential and see you in the next video.